Kung isa ka sa mga estudyante ngayon na nag-aaral ng kolehiyo, na gusto mong magbarko at yung kurso mo ngayon ay hindi maritime, panoorin at tapusin mo ang video ito. Meron akong share sa inyo kung paano makapagbarko na kahit hindi siya o kahit hindi kayo tapos ng maritime na kurso. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si John Ray Salud, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero meron lang akong i-share sa inyo na na-experience ko din before na nag-aaral ako dahil sa kagustuhan ko ring magbarko noon at gusto ko makapagtapos ng maritime nang dahil sa hindi nga tayo pinalad at hindi tayo nakapag-enroll nung maritime gawa nung hindi tayo pinalad na makuha yung kurso na yun. So gusto ko sanang makapagtapos ng Bachelor of Science Marine Transportation noong nag-aaral ako. At dahil sa kagustuhan nating magbarko, hindi tayo pinalad at kumuha tayo ng ibang kurso na kahit anong kurso na lang na makapagbarko tayo. Kaya naisipan ko noon dahil sa yung Naval Institute of Technology dati at ngayon na isa ng BIPSO o Biliran State University, nag-o-offer sila dati ng Hotel and Restaurant Tourism Management. So kinumbine nila yung tourism at HRM. So second batch tayo sa nakapag-graduate ng Hotel and Restaurant Tourism Management sa BIPSO o formerly NITO, Naval Institute of Technology. So para doon sa mga gustong magbarko na hindi naman related yung kurso nila doon sa kagustuhan yung magbarko, ay pwede po tayong magbarko, pwede tayong magtrabaho sa barko kahit hindi tayo graduate o hindi tayo nakapagtapos ng maritime course o maritime transportation na kurso o marine engineering na kurso. Kahit anong klaseng 4 years course na matapos natin, ay pwede tayo makapagbarko. Ang unang-unang nating gagawin ay kumuha tayo ng passport. Pag nakakuha na tayo ng passport, isunod natin yung Seaman's Book. Sa pagkuha ng passport ay meron siyang mga requirements. So tanong nyo na lang doon sa POAA, saan kayong malapit na pwedeng kumuha ng passport, tanong nyo doon muna kung ano yung mga requirements. Pati na rin doon sa Seaman's Book. So sa online makakita kayo ng mga requirements sa online kung paano o kung ano-ano ang mga requirements sa pagkuha ng Seaman's Book ngayon. Ang natandaan ko lang ay meron akong training dati na BT o basic training na ng pagbabarko. Kailangan matapos natin yung training na yun at isa lang yun sa mga requirements sa pagkuha ng Seaman's Book. Pagka meron ka na nung dalawa, nung passport at Seaman's Book, so mag-apply ka ng trabaho. Lalong-lalo na doon sa mga walang nagsusupport sa atin sa pangtustos natin sa pag-a-apply o pag-standby kung saan man tayo mag-a-apply, kailangan natin munang magtrabaho. So magtrabaho tayo para meron tayong pangtustos doon habang nag-a-apply tayo. So yung technique na pinaggagawa ko nung araw, habang nagtatrabaho ako, meron na ako nung dalawa na yon, passport at Seaman's Book. Kahit hindi ako graduate ng maritime, nag-apply pa rin ako na makapagbarko ako. Ang kagandahan doon dahil sa yung kurso ko ay Hotel and Restaurant Tourism Management, so meron talagang tsansa na makapagtrabaho tayo sa barko. Lalong-lalo na doon sa passenger o kung mag-apply man tayo sa cargo, pwede rin. Doon tayo sa galley department o pwede tayong mag-steward o pwede tayong mag-missman. So, yun. So, kung gusto mong mag-apply o kung gusto mo talagang magtrabaho sa barko na kahit hindi kayo tapos o hindi kayo graduate, kahit anong klaseng kurso, kahit hindi siya related sa pagbabarko na kurso, ay pwede pong magbarko. So, yun nga, kailangan mo lang yung dalawa munang requirement. So, ngayon, pagka meron ka na nung passport at Seaman's Book, habang nagtatrabaho ka kung saan ka man ngayon, tuwing day off mo, mag-a-apply ka. Huwag mong sayangin yung day off mo. Mag-a-apply ka sa lahat ng mga agency o sa lahat ng mga domestic na agency. Ang kagandahan pagka dito ka muna nag-umpisa sa domestic at wala ka talagang backer na mag-a-apply doon sa international, kailangan mo muna nating magkaroon ng experience. So, katulad sa akin, nagkaroon ako ng experience sa Chowking. After sa Chowking, nag-apply ako ng Super Ferry. So, nakapagtrabaho tayo sa Super Ferry ng almost 1 year. At yun ang ginamit natin. At nagkataon na time na dumating na talaga sa punto na nag-apply tayo doon sa ibang bansa at pinalad tayo at meron tayong tsuhin na nakapagtrabaho na rin sa ibang bansa at nirecommend niya tayo. So, ang kagandahan ay tumugma ang panahon dahil sa nagkataon na nagkaroon na ako ng experience sa Super Ferry at nagkataon na nirequest ako ng tsuhin ko sa kumpanya niya o sa opisina niya doon sa Hamburg, meron na akong experience. So, madali na lang akong nakapasok. Siyempre, ang kailangan lang din natin, pagka may backer tayo, hindi rin ganun kadali na magpasok ng tao. So, kailangan din nila na
maganda yung record nila sa kumpanya. So hindi siya ganun kadali. Kaya para doon sa mga walang backer, kailangan natin pagbutihin at habaan natin yung experience natin. So huwag tayong magmadali na kailangan lang natin ng meron tayong experience sa mga hotel o sa mga domestic na barko dito sa Pilipinas. At syempre, dahil sa yun nga, ang kurso natin ay hindi siya related sa marine transportation o marine engineering, ang pwede nating ma-applyan ay doon tayo mapunta sa ibang department, lalong-lalo na doon sa mga passenger. Pag nag-a-apply tayo sa passenger, merong nag-hire sila ng iba't ibang trabahante sa iba't ibang department. Kung halimbawang cruise ship yung ma-applyan nyo, pwede kayong ma-assign sa kusina o sa galley department. Pwede rin kayong ma-assign doon sa housekeeping department. Pwede rin kayong ma-assign doon sa front desk o ang isang cruise ship kasi ay meron siyang isang buong hotel sa loob ng barko. So, sa lahat ng mga department na yan at kung saan man kayo may experience ay pwede nyong applyan. So, depende yan sa experience nyo. Para doon sa mga walang backer, kailangan talaga nating mag-experience. At para doon naman sa may mga backer, napakaswerte nyo at madali kayong maipasok dahil syempre meron kayong mga kamag-anak na nauna na sa kumpanya at i-recommend lang kayo kahit hindi kayo nakapag-experience, pwede nyo kayong i-recommend doon sa crewing o sa kumpanya ng mga kamag-anak nyo. Pero hindi ibig sabihin na kahit may backer tayo ay madali tayo makapasok. So advantage pa rin kahit wala tayong backer, advantage pa rin na mahaba ang ating experience dito sa domestic. Lalong-lalo na pagka nakapag-experience tayo ng mga 5-star hotel at mga cruise ship o mga passenger ship dito sa domestic. So madali tayong ma-hire niyan sa international. Lalong-lalo na pagka maganda yung record o feedback ng mga experience o mga previous experience na pinasukan natin dito sa Pilipinas. So para yan doon sa mga nag-a-apply sa ibang department na hindi siya maritime at hindi siya marine engineering. So hindi siya maritime transportation at hindi siya marine engineering. At kung nakapasok na kayo o kung na-hire na kayo o kung tinanggap na kayo ng isang kumpanya, doon pa kayo mag-uumpisang mag-training kung ano yung mga required nilang training doon sa ina-applyan yung posisyon. So wag na wag kayong mag-training ng advance. Wag na wag kayong mag-training kung ano-anong mga maririnig nyo sa ibang mga may experience na o sa mga ibang hershe ng ibang tao. Pagka nakapasok kasi kayo ng kumpanya, iba-iba ang kanilang standard, iba-iba ang kanilang ibibigay sa inyong training. So na experience ko yan doon sa kapatid ko na nag-apply siya dati sa passenger at hindi siya nakapagsampa sa passenger pero nakakuha na siya ng mga training doon sa passenger so in-applyan niya. So inantay niya nila yung line-up niya sa kasamaang palad almost 6 months na siya so hindi siya nakapagsampa doon. So kinuha ko siya doon sa pina-apply ko siya dito sa kumpanya namin dito sa kumpanya ko dati. So doon ko siya pinasok. Ang nangyari yung mga training niya dati sa passenger nawawalang visa yon kasi magti-training siya dito sa cargo kung ano man yung position niyang una niyang pinasukan. So iba-iba ang training na ng bawat seafarer depende doon sa position o sa kumpanya na pinapasukan niyo. Kaya kung ako sa inyo, wag kayong kumuha talaga ng training na hindi siya related doon sa ina-applyan niyo. So yun ang maibibigay ko sa inyong tip. Kung sakaling meron na kayong kumpanya, kung ano yung bibigay sa inyo na training, so yun ang kukunin nyo. Kaya ko lang to i-share sa inyo guys dahil sa para doon sa mga baguhan o sa mga nag-aaral ngayon sa kolehiyo, lalong-lalo na sa mga meron kasing mga instances na kahit gaano pa natin gusto yung kurso o yung gusto nating magbarko, meron talagang pagkakataon na hindi natin ito makukuha o hindi natin ito mapag-enrollan. So maraming mga kadahilanan. So isa ako doon sa mga naka-experience ng ganun. Ang pinakakalaban lang natin dito pagka nagbarko tayo na hindi talaga related yung kurso natin doon sa pagbabarko o sa marine transportation o marine engineering ay hindi tayo maging opisyal. So pero kung halimbawang dito ka naman nag-apply o graduate ka naman ng Hotel and Restaurant Tourism Management o ibang kurso at nakapasok kayo doon sa hotel department, so may posibilidad na magkaroon kayo ng posisyon doon depende doon sa pinasukan yung department. So marami ako mga kakilala na hindi naman sila graduate ng Hotel, Restaurant Management or Tourism, nag-apply lang sila at nakapasok sila doon sa manager sa hotel department. Yung mga iba kong kakilala ay naging manager na. So may mga naging matataas na ranggo silang naaabot doon sa kanilang departamento. Nang dahil yun sa kanilang galing at sipag doon sa trabaho at pakikitungo sa mga tao, lalong-lalo na doon sa mga kasama natin sa department natin, sa mga tao at higit sa lahat doon sa mga customer natin kung paano natin sila i-communicate o i-mingle o asikasuhin pagdating natin doon sa trabaho natin. So yun lang muna guys sa video ko na to at kung meron kayong mga katanungan o
lalong-lalo na doon sa mga baguhan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol doon sa pagbabarko o sa pagtatrabaho sa ibang bansa, pwede niyong i-comment sa comment section at sasagutin natin yan. So, ang video ito ay meron lang akong na-experience na isa sa kanyang inquiries dahil sa hindi siya nakapag-aral ng isang maritime transportation o marine engineering, pero iba yung kurso niya at gustong-gusto niyang magbarko. So yun lang guys sa video na to at sana nagustuhan nyo ang video ito. Paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel. At pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!